Invest 90W tuluyan ng naging bagyo bilang isang tropical depression at patuloy pa itong lalakas bilang isang super typhoon habang papalapit sa bansa. Alamin natin ang epekto nito sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authorities sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, April 9, 2026 na po tayo. Narito nating update sa panahon. Mga kababayan, sa mga nakalipas na araw, patuloy nating binabantayan ang isang sama ng panahon na ngayon ay tuluyan ng naging bagyo, ang tropical depression na dating Invest 90W. Nasa kasalukuyan, nasa Central Micronesia, malapit sa Chooks Island. Ayon sa mga global models at Japan Meteorological Agency, ang sentro nito ay nasa layong 1,175 kilometers malapit sa Guam. Kumikilos pakanluran hanggang northwest at posibleng lumakas pa ito sa mga susunod na araw. Magiging isang tropical storm ito paglapit sa Sinlaku Island at lalakas pa ito bilang isang typhoon at posibleng maging isang super typhoon sa darating na linggo. Ayon sa pag-asa, maaaring pumasok ito sa April 16 hanggang April 17, Thursday o Friday sa susunod na linggo at posible itong pangalanang Bagyong Kaloy, ang ikalawang bagyo sa taong 2026 at ikaunang bagyo naman sa buwan ng Abril. Mga kababayan, sa ngayon, tropical depression pa lamang ito. Ngunit ayon sa iba't ibang weather models, posible pa itong lumakas bilang isang super typhoon. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy tayong maging antabay sa patuloy na development nitong sama ng panahon na ngayon ay nag-iisa ng tropical depression. Patuloy itong lumalapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang hangin na 55 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 70 km per hour at kumikilos pa westward sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa pag-asa, wala pa itong direktang epekto sa bansa. Malayo pa at patuloy na minomonitor ang galaw ng bagyo. Mahalagang paalala mga kababayan, hindi pa ito banta sa ngayon pero maaring lumakas habang nasa karagatan at posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw. Kaya ang ating gagawin ay patuloy na mag-antabay at mag-monitor para dito sa pagdevelop o magiging lagay ng panahon dito sa ating bansa. Sa ating mga kababayan na patuloy nag-aantabay, meron tayong magandang balita. Good news, hindi ito inaasahang tatama sa kalupaan base sa current trend dahil sa dalawang epekto sa ngayon. Una, dahil sa easterlies, mainit at maalinsangan, mataas ang temperatura at isolated afternoon thunderstorm. Ang risk nito ay low flood at landslide risk pero posibleng lumakas kung merong thunderstorm. Mga kababayan, ito ang mahalagang insight. Dalawang bagay ang binabantayan natin. Una, ang init sa ngayon. Mataas ang heat index at posibleng dehydration at heat exhaustion. Ang bagyo sa labas ay hindi pambanta sa ngayon pero maaaring makaapekto sa hangin sa easterlies at sa kaulapan at ulan. Para sa ating dagdag kaalaman bakit lumalakas ang bagyo sa Pasipiko, ang Western Pacific ay may mainit na tubig, may mataas na moisture, kaya ang resulta, mas mabilis lumakas ang bagyo at posibleng maging isang super typhoon pa ito. Kaya mga kababayan, wag muna tayong kabahan pero wag din tayong maging pabaya. Tandaan, ang bagyo ay wala pa sa ating bansa pero binabantayan na natin ito ngayon habang ito'y papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At dako na tayo sa ating weather conditions sa buong bansa. Sa Metro Manila at sa buong bansa, ang laki ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng localized thunderstorm. Posibleng epekto ay flash flood at landslide kapag malalakas ang pag-ulan. Mga kababayan, ang sitwasyon natin ngayon kahit may bagyo sa labas, hindi pa ito nakaka-apekto dito sa ating bansa. Ang tunay na nararamdaman natin ngayon ay ang init o maximum temperature na umaabot na 34.4 degrees Celsius. Kaya ang resulta, mainit sa tanghali at posibleng biglaang thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa northern at central Luzon, ang hangin ay magmumula sa east to southeast winds na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate winds na magagaling sa east to northeast na may alon na 0.4 hanggang 1.8 metro ang taas. Generally safe po tayo pero mag-ingat sa thunderstorm. Sa ating temperatura, minimum temperature umaabot sa 24.8 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay umaabot sa 34.4 degree. Kaya mas mataas ang init at may moisture para sa thunderstorm. Sa ating astronomical data, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:47 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6
9 ng hapon. Mga kababayan, bakit hindi pa nararamdaman natin ngayon ang bagyo? Dahil sa layo pa nito at hindi pa umaabot ang ulan sa ating bansa at hindi pa rin ramdam ang mga hangin sa kalupaan. Karaniwan kapag mas lumalapit pa, saka pa lamang ito may epekto sa kalupaan o kaya dito sa ating bansa. Kaya naman sa ating mga kababayan, minsan naririnig natin na may bagyo. Pero ang tanong, ramdam na ba natin? Sa ngayon, hindi pa, pero patuloy nating itong binabantayan. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, uminom ng maraming tubig para sa heat alert at mag-ingat sa thunderstorm. Mag-monitor ng updates mula sa Pag-asa. At para sa buod ating balita, easterlies ang dominanteng sistema sa ngayon. Mainit ang panahon sa bansa at mayroong tropical depression na dating Invest 90W na malapit sa Micronesia at posible maging isang super typhoon habang papalapit sa bansa. Maaaring pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility at tatawagin itong isang bagyong Kaloy. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa ating bansa. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa mga awit chapter 16 verse 8. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, manatili tayong matatag at magtiwala sa ating Panginoong Hesus sapagkat sinasabi ng talata, kapag kasama natin ang ating Panginoon, patuloy tayong magkakaroon ng lakas at mawawala ang takot natin anumang bagay ang ating nararanasan o dahilan ng ating panghihina. Ang pangako ng Panginoon, kapag patuloy tayong nananalig sa kanyang kapangyarihan, hindi tayo matitinag anuman ang panahon na darating. Salamat Panginoon sa patuloy mong pagsama sa aming buhay. Patuloy nawa ninyo kaming ingatan at patnubayan at bigyan ng lakas sa panahon ng aming kahinaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ang ating update sa panahon ngayong araw na ito. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa Lagay ng Panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.